Mga kahabi, mayroon dumating dito mga katutubo, yung tawagin natin kaibigan nating mga mangya dito sa Mindoro. So nakikipagtawaran si Mister para doon sa dala nilang orchids na kinuha sa gubat. Ito kung tawagin natin guys ay yung Phalaenopsis orchids. So marami silang dala. Tingnan natin kung makukuha natin. Do you wanna know? So, ito na nga yung nakuha natin. Nakikita naman natin kung paano na lang nila tinali yung kanilang nakuhang mga Phalaenopsis orchids. Ginamitan lang nila ng kung anong pwedeng panali galing sa gubat. Yan, medyo sira-sira na. So, ang gagawin ko dito, imamount ko na lang siya dito sa aking mga nakuhang mga driftwood. At yung iba naman, kasi medyo marami tayong binili sa kanila, kinuha ko ng lahat. Ilalagay ko doon, meron ako dito isang platform na tabla. So, ginagamit ko yun doon sa iba kong pag kinagagamitan lang sa catering ko. Ito na lang ilalagay ko to mga iba. Yan. So, ito guys, ang gagamitin natin ng patali. Copper siya. Madaming usage nito. Usually ginagamit ko ito na pangtali sa pag-aking pagbubonsai, pero masyado kasi maliit, kaya piniprepared ko dito na pantali sa mga aking orchids. Pero yung iba, depende. Pag di ko siya na feel, gusto ko yung cotton, yung mismong mismong tali ng lobo, kagaya nito sa lobo to, cotton kasi siya, kaya tumutulong din siya nag-hold ng pagka-moist. So, ito guys, so tatanggalin na lang natin kasi masyadong hindi pinaghandaan ng mga katutubo kung paano siya talaga dapat itanim siya, kaya parang hindi ako komportable sa ganito. So imamount ko na lang siya sa isang kaperasong kahoy, and then later yung mga sobra lalagay natin doon sa aking tabla. Kung sanay naman yung ating mga katutubo, binalot nila sa talagang pwede mag-hold ng moist hanggang makababa sila dito sa kabayanan. Yan, kita naman natin guys kung gaano kasiksik din, na actually dapat ganito nga ginagawa natin sa orchids para naman kung sakaling ibenta natin, na preserve pa rin natin yung kanilang pagiging moist niya, at yung ugat niya hindi gaano magdadry, kasi kailangan talaga ay namo-moist din natin siya ng matagal. Dito mga kahabi, after natin matanggal yung pagkakabalot ng ating kaibigan, bali ayusin muna natin yung mga roots niya, yung kagaya ng mga medyo dry na roots, kailangan tanggalin natin before natin i-mount yun. Kumbaga sa linisin muna natin yung ating orchid. Kasi madali silang makapag-adjust sa kanyang bagong tirahan kung malinis na sila, walang gaanong dumi, yung mga dried roots na mga patay na siya, hindi na kailangan yun guys, kasi medyo nakakasagabal pa nga sila para maging stable, dahil pinipilit nilang makasurvive pa yung mga dried leaves, so ay dry roots. So bali tanggalin na lang natin yon bago natin sila i-mount. Siya nga pala, kaya ako prepare na ibalik sila sa talagang kahoy, kasi ito ang natural habitat ng mga orchids, na doon sila nakadikit. So mas madali sila, mas masaya sila pag nandoon sila, kaya so kailangan natin ng effort para maayos natin silang mailagay sa dati nilang kinalalagyan. One more thing mga kahabi, itong pakikita ko sa inyong glue, usually ginagamit ko ito sa mga indoor outdoor na mga DIY ko, or pwede din sa mga aquarium, pero this time gagamitin ko siya kung paano ko siya i-apply sa pagmamount, kasi before ko tong nilalagay yung mga orchids ko, sinusure ko lang na masyado naka-hold na yung kanyang mga roots, at saka kumisan nilalagyan ko ng base ng sphagnum boss yung kanyang roots bago ko ilagay siya o itali man lang, at least kasi meron silang napapatungan na mag-hold din ng moist niya, just in case na hindi kaagad sila nadidiligan.
orchids, dito ko na lang siya inano sa aking platform na kahoy kasi medyo baliktad nga lang ang pagkakalagay kasi prepare ko na ganito kasi nga para hindi ako mahirapan sa kanilang pagtatali. So isa na nga itong binili natin sa ating kaibigan na katutubo. So again, lilinisin natin, tanggalin natin sa pagkakatali niya ng mga baging, ayusin natin yung roots bago natin i-mount ulit. Same procedure lang mga kahabi, then follow na lang po kung anong ginagawa ko para naman po makatulong sa inyo kung sakaling ito yung inyong gagawin din sa inyong mga halamang orchids.